Magandang araw pong muli, mga mahal na kapamilya. Muli po tayong nagdaraos ng gawain para sa God Divine Government, no? Pero awit muli yung ating singer. Dalos na sila. Sir Robert. Isang pamantayan ang ating batayan upang tayo'y muli ganap na huwaran ang magkaisa magtulong-tulungan ang biyaya ng Diyos ating makamtan. Biyaya ng Diyos sa pinakalaan sa buhay natin ang isipan kung itong hiwaga katalinuhan at higit sa lahat buhay na walang hanggan, walang pataasan, walang pagalingan, mababa ang loob ang ating kailangan, sapat na karunungan ay hindi batayan upang ang kaligtasan. Tayo na't magkaisa, mga Pilipino, ang isa lang ang biyayang ito.
Bansang Pilipinas, perlas ng silangan, ikababayagan, agabi ng layuhan, buong buhay namin, sa'yo'y ilalaan, mabuhay ka, ina naming bayan, buong buhay namin, sa'yo'y ilalaan, mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Yun, mabuhay ang inang bayan. Mabuhay na araw din po sa ating lahat, no? Magandang hapon. At sa lahat ng gumaganap ng gawain ito, magandang hapon po sa inyo lahat. Lalo na dyan sa Mindoro kung saan andyan ang ating guro. Ang problema nga lang ay parang siya ay sa ospital pa. Nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Pero ganun pa man, pag-pray lang po natin. Dahil talagang ganyan ang mga pagsubok sa buhay ng bawat isa. Bagamat nahihirapan yung ating guro, ay patuloy siyang gumaganap sa gawain ito, ang God Divine Government. Napakahusay po kasi ng gawain ito at alam natin na ito lang, wala namang ibang pag-asa kundi ang pagbabago ng bansa. Kahit sino pa kasi ang maupo dyan, wala pa rin mangyayari. Kailangan talaga na ang puso pa rin ng tao ang mabago, lalo na po yung mga leader sa gawain ito. Kaya nga po inilalive po namin para malaman po ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga itinalaga sa gawain. Dahil sa isa po sa kailangan nating gawin ay yung mabago ang sarili, lalo na po ang mga namumuno sa atin, maging sa pamahalaan natin. Nakakalungkot nga lang dahil ilan-ilan lang po yung gumaganap. Yung gumaganap sa gawain ito ay ilan-ilan lang po. Ngayon, bakit nasasabi namin na dapat na ang puso ang mauna bago ang programa? Meron po kasi talagang ganyan na nakalagay sa banal na kasulatan. Unahin muna natin ang puso ng bawat isa. Dahil nakaraan, ang ginawa natin ay yung mga naiinip na naghihintay. Ang programa po kasi andito lang. Kaya kailangan lang yung mga kasamahan namin, lalo na ay lumalim yung pakaalam nila sa gawain ito. Dahil ang sinabi nga ay dapat nilang alamin kung bakit puso muna bago ang programa. Yan po kasi ang core ng God Divine Government. Lumalim ang puso bago ang programa. Kasi ang totoo, ang programa at pondo andyan lang. Alam yan ng mga kasamahan natin, lalo na ang ating punong guro. Pero kung walang pusong binago, mauwi lang sa korupsyon pag dumaan sa politika. Yan po ang totoo niya. Kasi doon sa Samuel, unang Samuel ng 16:7, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo
Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. O ang Diyos po may sabi niyan. Ang Diyos po hindi sa programa tumitingin, sa puso ng mga tao, mga kasamahan, no? Yan po ang katotohanan. Kaya nga po humihikayat kami na patuloy niyang gampanan ang gawain ito. Dahil kung bakit puso muna ang programang walang buhay. Wala pong buhay ang programa. Kung walang puso, ganito ang sinabi sa Jeremias 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat. Tandaan niyo po, mandaraya po kasi ang puso. Ng higit eka sa lahat. Kung hindi binago ang puso, gagamitin lang ang programa para sa pansarili. Yan po ang totoo. Kung hindi gagamitin, kahit sino pong mamuno sa bansa natin. Bagamat mayaman ang bansa at hindi ginamit po ang puso, nauuwi po yan sa wala. Dahil ang programa, mangyayari para sa sarili lang. Ang mga miyembro po ng God Divine Government o its work, halimbawa, sa Tito 2:7, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala. Magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Paano po tayo makapagpapakilala sa mabubuting gawa kung ang puso natin ay puso pa rin na sanlibutan? Bago tayo magturo sa bayan, tayo muna ang magpabago. Yan ang sinabi. Kaya bago tayo magtuturo sa gawain ito, kailangan natin makitaan tayo ng pagbabago. Ang tunay na pagbabago ng bansa, nagsisimula po yan sa loob, hindi sa labas ng bansa. Halimbawa sa bayan na lang, nag-uumpisa po yan sa loob ng bayan, hindi sa labas. Dahil ibang sakop na niya yan eh. Sa ikalawang Kronika 7:14, kung ang aking bayan ay magpakumbaba at dumalangin, ang bayan po ba kayang gawin yan ng mga namumuno ang pagpapakumbaba at dumalangin? Puso muna ng lingkod bago puso ng bayan. So ibig sabihin po, unahin ang puso bago ang bayan. Ang tunay na pagbabago ng bansa nagsisimula sa loob, gaya nga po ng binanggit ko kanina. Puso muna ang kailangan natin mabago. Dahil nakalagay dun sa Kronika 7:14. Kaya po sa atin mga kapamilya, pag sinabi niyo po yan sa ating mga kakausap, mabubuksan po ang isip ng marami. Kasi pagod na ang tao sa programa na walang puso. Pagod na yan eh. Puro pangako eh. Yung programa, no? Nauuhaw sila sa leader na may puso. Kaya kailangan po ng pagbabago. Kaya nga hindi po malapat ang programa dahil mismo sa loob po ng gawain, nawawala po ang puso. Ano ang nangyayari? Yung pasiklaban, pagalingan. Wala na sa kasamahan yung lagi pa nating inaawit, yung pusong dalisay. Nawawala po yan. Aminin po natin hindi. Minsan naganap din sa buhay ko yan. Ngayon kung alam po ito na papagnilay-nilay nung nagkaroon tayo ng tagapagturo pagdating sa banal na kasulatan. Pero sa mga nauna po medyo sablay po tayo. Kaya nga sana, lalo na sa gawain natin, na ito'y ginaganap po tuwing araw ng Sabado, bagamat wala tayong relihiyon na inaangat. Yan po ang gawain natin tuwing Sabado. Sana, ginaganapan na natin yung kataas-taasang batas ng Diyos. Yung sabi nga ron, magkaroon tayo ng pamantayan bilang isang taong huwaran. Ngayon, kung ang puso natin ay hindi natin madala, mauuwi po yan sa lahat ng pagkakamali. Bakit o? Ang sabi po rito, mabubuksan na ang isip ng marami kasi pagod na nga ang tao sa programa na walang puso. Hindi naman natin halos nilalahat ng namumuno sa bansa sabing walang puso. Kasi nauuhaw sila sa leader na may puso. Wala po kasi nakikita tayo sa ngayon na may puso pa ba?
Ah, lahat pagalingan po ngayon sa lahat ng aspeto ng gobyerno. Kahit sa ospital nga po magagaling masyado. Sabi nga ni doktor, ni guro, sabi niya hindi ka doktor konduktor Kasi bakit? Tinatanong ko saan bababa, ano masakit sa iyo, na ano ka? Nga naman, wala examen. Natanongin nila. Kaya nga po rito, kailangan yung tunay na pagbabago. Ngayon, may tumutulong po sa atin sa gawain na to. Dahil sila yung marunong, ay mga magagaling sa pagdating sa talata. Pero kaya natin turuan ni kanya. May ituturo sila sa atin na para sa tema ng puso. Sabi rito, puso muna bago programa. Puso muna talaga. Patuloy tayong mananalangin. Ang Diyos ang maglalagay ng salita sa bibig natin. Sila mismo ang magtuturo, ang Panginoon Diyos. Ang God Divine Government po ay nauuna ang puso bago ang programa. Ganon din po ito. God Divine Government, pagbabago ng bansa. Ayan po ang totoo niyan. Dahil kataas-taas ang batas ng Diyos. Ito yung illustration po natin, panimula. Alam po ba niyo mga kapamilya, lahat ng matataas sa lipunan may programa at may pondo. Pero bakit hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ang bayan? Kasi kulang sa pusong tapat. Kulang po sa pusong tapat. Parang cellphone ang pamahalaan. Ano ang cellphone? Ang cellphone maganda. May maganda kang cellphone. Maganda ang apps. May load ka. Pero kung sira ang battery, hindi gagana ang puso ng baterya. Ang puso ng baterya natin, ang puso, kanya ng gobyerno, yun yung baterya naman ng cellphone. Kumbaga sa ang puso ng gobyerno, yan ang tutulungan niya ang bayan. Gaya na ng isang halimbawa natin, may load, maganda ang cellphone, may apps ka, pero sira ang baterya. Sa pamamahala naman, sa ating lipunan, kung walang puso ang leader, malabo pong magtagumpay ang bayan. Ito ang 3 puntos. Ang programa walang buhay kung walang pusong binago. Saan makikita? Hindi po kami dito nagsabi na hindi nababatay sa banal na kasulatan. Saan po makikita yan? Sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadalo ng buhay o dinadalo ng buhay. Yan ang puso natin. Pwede maganda ang batas, maganda ang proyekto, pero kung sa nagpapatupad, magnanakaw ang puso, masisira din. Si Noe, 120 taong gumawa ng arka. Hindi lang plano, puso muna ang pagsunod mo ng ginawa. Ganon din po ang God Divine Government. Ang mga miyembro ng God Divine Government. Dapat, halimbawa muna, bago maganap ito. Kailangan po natin ng halimbawa. Magkaroon ng halimbawa ang bawat kasapi sa God Divine Government o sa its word na tinatawag dahil sila ay mga sundalo ng Diyos para magawa. Parang si Noe. Di ba yung sinabi rito? 120 taon gumawa ng arka, hindi lang plano. Puso muna ang pagsunod mo ng ginawa niya sa Panginoon Diyos. Ganon din po ito. Sa Tito 2:7, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran na mabubuting gawa. Kapakilala tayo isang uliran. Karang yung ating pamantayan bilang isang taong huwaran. Paano tayo magiging huwaran kung makikita pa rin sa atin yung mga kasalanan? Bago tayo magturo, siyempre ang sakop natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At sabi nga ng ating guro, lahat, buong mundo halos, ay babagsak at gaganap ang God Divine Government. Pero bago magturo, sabi rito, puso ng pag-ibig, puso ng paglilingkod, puso ng sakripisyo. Meron po ba tayo? Tanong lang po yan. May puso po ba ng pag-ibig? May puso ng paglilingkod? May puso po ba ng sakripisyo? Gaya po ngayon. Hindi naman sa natin,
ang ating guro ay alam natin nasa ospital. O, doon sa mga taga-riyan, meron bang lumalapit sa kanya? Pinupuntahan po ba para siya ay dalawin, kumustahin? O, yung sinasabi po rito na kailangan ang mga leader ay mayroong may puso po yan. May puso po tayo ang bawat isa sa atin na kailangan natin gawin. Dahil ang sabi nga, bago tayo magturo, kailangan muna ng puso. May pag-ibig, may paglilingkod, at siyempre may sakripisyo. Ganon din po si Isaac. 25 taon naghintay, hinubog muna ang puso bago binigyan ng pangako. Sa atin, hindi naman natin sinasabing matagal pa. Kasi ramdam naman po yan eh. Kaya nga po ako nagtuturo sa inyo para sa ganun maayos po natin ang gawain natin. So yun po yung bahagi ko sa gawain ito na dapat ang puso muna bago ang God-divine government. Hindi naman po sa lahat-lahat ito ng Pilipino. Ito po ay pangunahin lang po rito yung mga merong posisyon na ibinigay na halimbawa sa ginagawa po natin, ginagampanan natin. Halimbawa ako ay sa Aurora. Buong Aurora ay kung may miyembro na ako dyan, o halimbawa ay Palawan, may miyembro ka dyan, sa isang bayan dyan, kailangan makita sa iyo yung huwaran bilang isang leader. Ano po? Kaya nga po ang sabi ko nga, itong ginagawa namin kung bakit inilalive, dahil meron naman po talagang nagturo. Kaya itutuloy ko na po yung mensahe ng ating guro dahil siya nga po ay may sakit. Dahil ang sabi ko nga po, ang guro natin ngayon ay asa ospital pa rin. Meron siyang mensahe na ibibigay natin para diretso na po ito. Dahil hindi naman siya makakapagmensahe doon sa gawain, ako na po ang magsasalita para doon kung ano man yung mensahe niya. Gusto po sana niya na mensahe niya sa mga miyembro at sa sambayan ng Pilipino. Mayroon po rito na inihanda kami. Kaya pagtulong-tulungan po natin, sana ito ay i-share nyo sa mga kasamahan natin. Huwag na tayo magpataasan ng ihi rito. Huwag na yung magpayabangan. Gawin natin ito para sa taong bayan, hindi lang para sa atin. Hindi lang ito sa pamilya eh. Ako, bakit ba ako nagtitiis pa ng ganito? Kasi nakita ko yung katotohanan. At nakita ko rin yung gawain ito. Kaya nga ito, magandang araw pong muli, paabot na ating mahal na guro. Magandang araw at magandang hapon sa lahat ng mga kapamilya. Nalulungkot po kami na sabi nga, ang ating guro ay asa ospital. Pero salamat sa Diyos kasi ginagamit niya tayo ngayon para ihatid ang mensahe. Kaya ito po ay madagdagan ng konting oras yung aking live pero hindi naman po kahabaan yan. Una, ipanalangin po natin ang ating mahal na guro. Sabihin natin dito na Panginoon, hawakan niyo po ang mahal naming guro. Ikaw ang manggagamot. Ibalik niyo po ang lakas niya. At gamitin niyo ang tagapagsalita ngayon bilang siya yung nagsasalita sa pamamagitan ng Panginoon Diyos. Amen. May mga inihanda po kami mga talata sa mensahe ng guro para sa mga miyembro at sa sambayan ng Pilipino. Pag-asa at pagbabago mula sa Diyos. Ito po yan. Para sa pagpapalakas ng loob ng mga miyembro, kailangan pong palakasin natin yan sa pamamagitan po ng talata. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Yan po yung nakasaad dito sa Isaiah 41:10. Ano ang sabi niya? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag tayong manlulupaypay sapagkat siya'y ating Diyos.
aking palalakasin ka, aking tutulungan ka. Kaya tayo, tinutulungan po tayo sa gawain. Kahit wala po ang guro, sa pisikal, kasama natin ang Diyos. Sa pamagitan po ng live na yan. Makikita po yan sa Galatia 6:9. At huwag tayong mapapagod o mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo kung hindi tayo manghihina. May kakamtin pong pag-aani ito kung hindi tayo maghihina. Kaya ang God Divine Government, ituloy ang God Divine Government na may ani ang magsasakripisyo. Sa bagay ito, kahit po walang ginagawa yung mga kababayan natin, pag natuloy ang kataas-taasang batas ng Diyos, lahat po ng tao aani dahil kasama sila sa programa. Para sa mamamayang Pilipino, sa Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad, ay didigin ko ang mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mangyayari po na pag nangyari na naging kataas-taas ang batas ng Diyos, ang umiral, lahat po ay makakamit natin. Kaya nga po dito, inuna yung puso. Ganun po yan. Hindi po nguso. Nguso muna. Ang paggaling ng bansa, magsisimula po yan sa pagbabago ng puso. Gaya nga po kanina, halos magkasama lang po itong mensahe ng ating guro, dahil yun pa rin po ang tutumbukin niyan. Sa Kawikaan 14:34, ang katwiran ay pagbubunyi sa bansa, ngunit ang kasalanan ay kukutyain o ay kakutyaan sa alinmang bayan. Napakagaling po ng Kawikaan 14:34. Ang sabi, ang katwiran ay nagbubunyi sa bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan. Napakahirap po talaga pagka yung kakutyaan, kahit saan man po yan, pagka yung kutyaan ang ginagawa. Yun ay kasalanan. Saka kakutyaan, kasalanan po yan sa ating mga bayan. Kailangan ng leader at mamamayan ay may pusong tapat. Yan po ang kailangan. Ang mamamayan at ang leader, kailangan po yan ay may pusong tapat. Makikita po sa Awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan ng kanyang pinili na maging sariling mana. Kaya napakapalad po ng bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan eka na kanyang pinili na maging sariling mana. Kaya nga po God Divine Government. Ano ang punto? Ibalik natin ang Pilipinas sa Diyos. Sabihin niyo naman, mababalik mo ba yung Capernaum? Walang imposible sa Panginoon Diyos, mga kapatid, mga kapamilya. Sa diyanas ng mga tao, dito hindi kailangan ng rally. Diyos ang bahala ritong kumilos. Sa Roma 8:28, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubungan ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kailangan po ng pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Nalalaman natin yan na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon Diyos. Kahit pasubok o kahit pagsubok, ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti. Kahit anong daming pagsubok, ginagamit pa rin niya yan para sa ikabubuti. Kaya po sana maitulong natin at maibigay ito sa mga kasamahan natin ang mga talatang ito.
Ito yung maikling mensahe ng ating guro. Pagbati at update sa guro. Nasa ospital pero matatag siya. Nasa ospital man ang ating guro pero matatag sa pananampalataya. Yan po yung mensahe natin sa guro. Ano mensahe ng guro? Ang salita ng Diyos, ikalawang Kronika 7:14 at Kawikaan 14:34. Yung binasa ko kanina. Hamon, number 3. Puso muna bago programa. Pagbabago muna sa atin. Kaya nga sinasabi ng guro, paano lalapat ang programa? Sa mga kasamahan, walang makita. Para sila ay maging karapat-dapat. Ito ang panalangin para sa guro at sa bansa. Huwag tayong, kailangan lagi natin siyang ipanalangin. Huwag po tayong kabahan. Ang banal na espiritu magsasalita. Tayo lang po ang daluyan. Kasama na po kayo ron. Bagamat ako yung ginagamit para sa mga kawikaan nito, basahin na to ng banal na kasulatan. Pero kasama po kayo. Gusto niyo po ba na gawan natin ng maikling basahin na pwede niyong pakinabangan? Kaya po natin to. Ang Diyos kasi ang lagi nating kakampi sa mga gawain ito. Para sa mga miyembro at sambayan ng Pilipino, basahin niyo lang ekang mahinahon galing sa puso. Ang kailangan po natin dito ay laging mahinahon. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid at sa ating mga kababayan Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat, kapamilya. Ako lang yung humaharap sa inyo ngayon at sa utos at pagmamahal ng ating mahal na guro. Sa ngayon po siya ay nasa ospital, pero ang kanyang puso ay pananampalataya. Kasama po natin siya dito. At higit sa lahat, ang Panginoon ang kasama natin. Yan po yung mensahe. Ang salita ng Diyos, may mensahe po ang ating mahal na guro na gusto niyang marinig ninyo mula mismo sa banal na kasulatan. Unang-una sa mga miyembro sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot, sabi niya, sapagkat ako'y sumasa iyo, aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Yan po isa sa mensahe ng ating guro na nanggaling sa banal na kasulatan. Tayo ay kanyang tutulungan dahil siya ang ating guro. Palalakasin tayo. At higit sa lahat, tayo ay ilalapit niya sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapamilya, huwag kayong manghina. Ituloy natin ang God Divine Government. Mababasa yan sa Galatia 6:9. At huwag kayong manghinagod. At huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo. Magsisiani po tayo. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, para sa ating bansang Pilipinas. Sa Kronika pa rin, 7:14. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba at dumalangin, ay dinirinig o diringgin ko mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Basta ang panalangin po natin ay mula sa puso. Nakalagay po yan sa banal na kasulatan, mga kababayan. Ang sagot sa problema ng bansa ay hindi lang programa. Ang sagot ay pagbabalik sa Diyos. Puso muna bago lahat. Kaya huwag kayo mawalan ng puso. Kawikaan 14:34, gaya ng binasa ko kanina, ang katwiran ay nagbubunyi sa bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan sa ating mga bayan. Bilang pagtatapos po, kaya ang mensahe ng ating mahal na guro ay ito: magpakumbaba tayo, manalangin tayo, baguhin ng Diyos ang puso natin.
Yan po ang isa sa pinakamabigat na mensahe niya na para sa atin. Sana magampanan yung pinampangbukas na mensahe ng guro. Ano ang sabi? Pagpapakumbaba tayo. Magpakumbaba. Manalangin tayo. Baguhin ng Diyos ang puso natin. Para po yan sa mga leader. Sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. May pag-asa pa po yan. Tandaan niyo po yan. May pag-asa para sa huling wakas. May pag-asa ang Pilipinas dahil buhay ang Diyos natin. Hindi lugmok yan. Diyos pa rin po ang gagawa ng paraan. Atin pong ipanalangin ang mabilis na paggaling ng ating mahal na guro at atin pong ipanalangin ang ating bansa. Wala pong ibang lunas kundi panalangin. Magsama-sama po tayo rito. Huwag na tayo magpagalingan pagdating sa Biblia. Sabihin nyo naman, galing naman ni Kaper na magano, may kontra dyan. Alisin na natin yung kayabangan. Ganda ng mga ginagawa sa gawain ito ng God Divine Government. Pero yung ilang naging kasama ko, sige ang banat. Sila na yung gumawa ng kalukuhan, pero ganun pa rin. Kasi sa kabila po yan. Muli sa panalangin natin sa Panginoong Diyos, Panginoong pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming guro. Pagalingin niyo po siya. At Panginoon, pagalingin niyo rin ang aming bansang Pilipinas. Likhain mo po sa amin ang malinis na puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya po sa mga kailangan natin gawin lagi. Ipag-pray lang po natin siya. O ipag-pray man natin ang gawain ito. Ang Panginoon ay ating liwanag. Nasabi sa awit 27:1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Tandaan niyo po yan sa awit mismo. Kaligtasan po natin yan. Kaya natin to dahil Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng guro. At yan din ay dinaan sa akin at siya rin na magsasalita sa pamamagitan ni Kapernaum. Kaya nga po may tagapagsalitaan. Dahil sabi nga, yung leksyon natin dati sa puso, ayun, naging dapat kahapon magla-live ako tungkol sa pero kinulang po tayo sa time dahil napakarami ko rin pong ginagawa. Kaya pinagsama ko na po itong live ko at yung mensahe ng ating guro. Pinagsabay ko na po yan. Kaya po sabi nga nung aking tagabigay ng leksyon na hindi ko kilala kung gaano kabilis na paggawa malibang kay Ate Viola na pag minsan nakukuha ko yung mga talata yung binibigay niya. Ang kailangan talaga ay kanya, sabi nga niya sa akin, hindi aksidente yung ginawa mong leksyon ngayon. Dahil iisa lang po yung puso bago programa. Tapos yung kailangan nga hindi aksidente kanya dahil inihanda na ng Diyos para sa araw na ito. Ito po yan, napaghandaan. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos, ang Panginoon Diyos ang nagsasalita. Nagbibigay ng katalinuhan sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo na kung tayo ng banal na kasulatan, hindi natin kaya yan. Meron po talaga tayong ibinigay siya para maayos po natin ang hanay ng God Divine Government. Kasi nga po, ang mensahe nga para sa bansa at sa mga miyembro, pagbabago ng puso muna. Yun yung binabanggit ko. Paalala lang po. Sabi nga sa akin ng tagapagturo, yung leksyon natin na to ay kailangan isabuhay sa puso pa rin.
Dahil sa Isaiah 50 hanggang 4, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila na marunong upang makamtan o makaalam kung paano magsalita ng salita sa pagkapagod. Binigyan tayong lahat, hindi lang ako, ng Panginoon Diyos ng dila na marunong, kaya dapat maging marunong tayo upang makaalam kung paano magsalita ng salita sa pagkapagod. Lahat po tayo ay mayroon dila. Kaya lagi po nating ipanalangin ngayon hanggang makatapos po tayo sa gawain ito. Kaya siguro may mga ilan na lang akong babasahin para sa pangwakas nating gawain. Dahil sa Deuteronomio 31:6, kayo magpalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang kasama mo. Kasama po natin lagi ang Panginoon Diyos. Tandaan po niya. Sabi nga ng ating tagapagturo, nandito lang siya para sa God Divine Government. Lakas at kapayapaan ay sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus, kailangan po natin yan. Ang lakas, kapayapaan. No? Kailangan po yan. Huwag tayo manghihimagod. Huwag tayo matatakot sa gawain po natin ito. Kailangan kung ano po yan na pag-aaralan natin, lalo sa 7 pamantayan. Yan po ang gawin natin mabuti. Binabati ko nga pala yung mga taga Mindoro na patuloy na gumaganap sa gawain ito. Ganun din dyan sa Parting Negros. May gawain yan sa Palawan. May mga ilan-ilang mga chapter na tumagawa ng gawain ng kataas-taasang batas ng Diyos. At syempre ang ating guro. So, pagaling ka dyan. At malapit-lapit na tayo magkita-kita ulit. Kailangan lang po rito ay mga kapatid, kapamilya. Kailangan po natin ng tunay na pananampalataya. No? Magandang hapon po dyan sa Mindanao. Kay Kuya Jun, Adtuon, ha? Sige po, nakalimutan ko ipasa sa iyo yung mga kopya. Kuya Ricardo. Medyo kasi itong iba po na mga talata ipinapasa ko po dun sa mga naghihingi. Kaya pwede lang po kayong direct na maghingi doon sa messenger ko para may pasa ko sa inyo yung mga talata na inihanay po namin para sa gawain. No? Kaya lang po at si Kapernan ay medyo busy. Pero walang busy pagdating sa Panginoon Diyos, no? Meron lang ako akong tinatapos ng mga ilang bagay at tuloy lang po natin ang gawain ng God Divine Government at alam ko na ito ay matutupad dahil nalalapit na. Kailangan lang ay konting pagbabago lang para sa sambayan ng Pilipino. Lalo na po sa mga leader. Pagpatuloy po natin ang gawain. Dahil sabi nga, kaya nagkakaroon ng karamdaman ng ating mahal na guro ay gawa na rin ng kanyang trabaho dahil hanggat hindi nalapat ang programa ay patuloy ang kanyang karamdaman. Kaya tulungan po natin siya. Hingin natin ng tulong sa Panginoon Diyos. Siyempre ang ating sarili, kailangan po nating ibigay ito kung tayo tumanggap ng tungkulin. Bigay pagkaloob na natin sa gawain ng ating mga sarili. Kaya lang po at maraming salamat po. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa binigay po ninyong pagkakataon na makatapos kami sa gawain ito. Tulungan niyo po ang bansang ito na magkaroon ng katuparan, guminawa, alang-alang po sa iyong mga lingkod. Magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo at magkaroon ng takot ng mga tao. Para ang gawain ito ituloy na ipagkaloob ang God Divine Government na ibalik muli sa bansang ito. Patawad, Ama, anuman po ang maraming pagkukulang, pagkasala na gagawa ng inyong lingkod, sa pangalan po ni Jesus na kilang tagapagligtas. Salamat po ng marami.